Alright, magandang araw at welcome back. Welcome sa Bets. Sikat ngayon itong naging jokes ni dating Pangulong Duterte doon sa proclamation rally ng PDP. Yun jokes ng dating Pangulo na papatay ng 15 na senador at yung jokes na pasasabogin. Ngayon, dahil dyan sa jokes na yan ng dating Pangulo, ay may mga politiko, may mga congressman na nagsasabi na hindi daw dapat yan binibiro. Okay? May mga congressman na nagsasabi na dapat daw ay imbestigahan ng NBI, dapat daw sampan ng kaso si dating Pangulong Duterte. Siyempre tayo, tayo bilang Duterte supporter, alam natin na itong si Tatay Digong, yan po ay kanyang, yan po ay kanyang tatak. Classic Duterte. Sapagkat, alam po natin kung bakit ginagawa na yan, yung mga ganun jokes. Kasi alam niya na bukod doon sa nakaka-entertain doon sa audience, ay nagdodraw din ng atensyon ng publiko para sa kanya. At katulad niyan, katulad niyan. Simpleng jokes pero nagba-viral at may mga pumapansin na mga politiko ginagawa nilang issue. Okay? Yan po yan. Yan po yan. Ngayon, katulad yan, ay di lalong sumisikat, lalong hindi nalalaos si Tatay Digong dahil sa kanya mga jokes, classic jokes. Dahil ang mga politiko, yung mga politiko na critical sa kanila, sinasakyan. Kaya si Tatay Digong ay hindi nalalaos. Di ba? Yung mga ibang presidente, yung mga nagdaang presidente, after bumaba sa pwesto, nanahimik na, di ba? Pero si Tatay Digong, hanggang ngayon, laman pa rin siya ng balita, nasa radar pa rin ng politika, kasi nga sa mga kanyang classic na jokes katulad yan. Di ba? Yan po ang hindi naiintindihan, yan po ang hindi naunawaan ng mga politiko, mga pulpul na politiko. Okay? Sinasakyan nila, siyempre si Tatay Digong naman, tuwang-tuwa. Diba? Siyempre tayo mga Duterte, mga supporter, natutuwa din sapagkat sa pamagitan yan, lalo sumisikat si Tatay Digong at ang mga Duterte. Okay? Ngayon sabi ng iba, hindi dapat yan kasi hindi magandang biro yan. Masama yan. Dapat kasuhan si Duterte. Ito lang may tatanong ko. Okay? Kung si Tatay Digong, sa kabila ng mga banta, ng mga kaso-kaso, pero siya, tuloy-tuloy lang siya sa paggawa ng mga jokes ng mga controversial. Bakit? Bakit sa halip na matakot siya, sa halip na kabahan siya sa mga bantang kaso, hindi, bakit? Kasi alam niya na ang kanyang mga jokes ay hindi naman talaga masasabing manilabag na batas. Walang violation. Kasi alam niya yung batas. Dahil siya ay veteranong abogado, piskal, alam niya. Kahit na mag-joke siya ng ganyan, alam niya na walang violation sapagkat, katulad yan, halimbawa, ng mga banta na kaso sa kanya, yung sinasabing mga pinatay niya, yung
Nung sa, ano nga, yung sa Senado, yung sa Quadcom, sinasabi na pinatay niya. At sabi ng ibang congressman, hindi naunawaan, dapat daw kasuhan si Duterte kasi nga, inaamin na may pinatay siya. Ang tanong, sino ang pinatay niya? Sinabi niya, marami akong pinatay ng mga adik, mga drug lords. Sino yun? Sino ngayon yon? Sino ang magdidemanda at sino ang ilalagay sa demanda, sa complaint, gayong walang pangalan. Di ba? Meron din siyang drug lodge na hinulog sa eroplano sa dagat. Sino yun? Ngayon, pagka mag-file ka ng kaso laban niya sa ganyang sinasabi niya, lalo ko lang pagtatawanan ni Tatay Digong dahil magmumukha kang walang alam sa batas. Lalo pag ikaw ay abogado, pagtatawanan ka niya. Di ba? Kaya nga sabi dati ng NBI director, walang kaso kay Duterte kasi nga sino ang ilalagay sa demanda? Sino ang ilalagay sa complaint? Wala nang pangalan. Sinasabi niya, may pinatay ako. Sino yung pinatay niya? Okay, sinasabi niya, marami siyang pinapatay. Sino pinatay niya? Baka may baboy yun, hayop. Kasi importante yung pangalan. Importante yung pangalan kung sino yung sinasabi mga pinatay niya. Mahalaga yung pangalan. Ang identity kung sino. Since wala binabanggit na kung sino, di walang kaso. Yan yung sinasabi ng NBI nung naglabas po ng kailan ba yun? Kasagsagan ng investigasyon ng Quadcom na umatin doon si Tatay Digong. Ilang araw naglabas ng komento ang NBI tungkol dyan. Ngayon, tulad nito, ang jokes ni dating Pangulong Duterte tungkol sa papatay na 15 na senador. Na sino yung senador na yun? Sinasabi banta daw, banta. Sino binantaan? Sino ang senador na pinagbantaan niya? Yung tanong natin. Kasi wala siyang binabanggit na pangalan Nung sinabi niya ang 15 senador, wala siyang binabanggit na pangalan kung sino-sino yan. Di ba? Yung sinabi niyang pasabugin. Alin ang pasasabugin? Itlog. Bundok. Wala binabanggit na particular na establishment. Sige nga. Ako hindi abogado kaya lang siyempre. Nagbabase tayo sa mga opinion ng mga eksperto. Na kapag walang binanggit na identity sa isang jokes, katulad niyan, mahihirapan ka mag-establish ng kaso. Katulad dito, 30 minutes pa lang in-upload ng ABS-CBN News online. Sabi nila dito the head of the National Bureau of Investigation on Monday said former President Rodrigo Duterte remarks about killing senators so that candidates he endorses could have said was just a part of political propaganda. Ang nagsabi di umano ay NBI chief. Isang political propaganda. Kaya nga, sabi ko nga kanina, dahil sa kanyang jokes na yan, it draws attention. Katulad nito, pinag-uusapan tuloy siya ng tao. Pinag-uusapan siya ng publiko, nasa headlines. Tatak Duterte nga Ang talino ba? Ang talino. Di ba? Ayun po yan Tapos ito mga pulpul na congressman, ang iniisip ko agad, imbestigahan dapat ng NBI yan. Dapat kasawaan yan. Mga ganon. Diba? NBI mismo nagsabi, NBI chief mismo nagsabi, sabi sa ABS-CBN. Ko nga dyan,
ilagay ko sa screen para makita niyo ang report ng ABS-CBN. Okay? O yan, sige yan. Sa screen makita niyo. Oh. Isang political propaganda. Ha? Ang tagal na niyan eh. Ang tagal na niyan na ginagawa ng dating Pangulo. Pero ang kanya mga kritiko ay hanggang ngayon hindi pa rin nakakaintindi. Hindi pa rin naiintindihan, hindi pa rin nasasakyan. Kaya tuloy, itong dating Pangulo ay tuwang-tuwa, pinagtatawanan sila. Di ba? Tayo nga naiintindihan natin, hindi naman tayo politiko eh. Tayo nga naunawaan natin eh. Hindi naman tayo politiko. Di ba? Kaya nga, ulitin ko dahil sa mga jokes na yan, mga controversial na jokes na yan, pinapansin, sinasakyan ng mga kritiko ng dating Pangulo, tuloy siya sumisikat. Hindi siya nalalaos. Ayan po yan. Ang bira kayo. Ito na lang example. Yung mga naging dating Pangulo. Si Ramos. Si GMA. Bagamat naka-posisyon ngayon. Pero tinan nyo naman. Halos wala sa headlines kasi kahit hindi siya nakaupo bilang congressman. Si Cory, nung siya ay bumaba. Kaya si Cory noon laging nasa media noon dahil sa impluensya niya sa mga club versus mga Marcos. Si Irap. Diba? Si Noynoy Aquino nung siya ay bumaba. Nawala sa politika, sarada ng politika, nanahimik. Pero si Tatay Digong hanggang ngayon, mula na bumaba siya hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na siya po ay pinag-uusapan pa rin. Diba? Yan po. Yan po ay strategy ng dating Pangulo. Ngayon, yung mga congressman na bukod doon sa sinabi ni Tatay Digong, yung jokes niya, matatandaan ninyo mga kababayan na doon sa kanyang speech, meron siyang tinalakay doon patungkol sa mga presyo ng bilihin na hindi nasa-solve. Hindi nabibigyan ng solusyon ni BBM. Ito to naman. Ilang taon na ba si BBM sa Malacanang? Magtatatlong taon na. Pero yung presyo ng bigas, hindi na nagbago. Naka-steady na sa 58, 62, 65, 67 pa nga Ngayon, dahil sa kanyang sinabi na yun, may congressman na nalakas loob na sumagot. Ito, sabi ni Congressman Jude Asidri. Okay, ito ulitin ko Ulitin ko sinabi ni Tatay Digong. Okay, sabi niya, iboto natin yung mga kandidato ni Marcos kung yung presyo ng bigas at pagkain para sa Pilipino mas mababa ngayon. Iboto natin yung mga pambato niya. Ibig sabihin, binibigyan ni Tatay Digong ng kondisyon. Ini-enlighten niya ang mga tao, ang mga botante para tingnan kung alin ba ang mas maayos. Ang panahon ba ni Digong o panahon ngayon ni Marcos? Binibigyan niya, ginigising niya ang publiko para mag-isip, titinan ito mga sitwasyon na ito. Ibabase sa sitwasyon ang kanilang pagpili sa pagboto. Ibabase sa performance ng isang nakaupong Pangulo ang kanilang desisyon sa pagboto. Yung ibig sabihin ng dating Pangulo niya, kaya sinabi na yan. Ngayon, sabi nitong si Congressman Jude Asidri ng Tingog Party List, sabi niya, kung sa termino mo, former President Digong walang nagawa
para pababain ang presyo ng bigas, huwag mong itulad sa kasalukuyang termino ni Presidente Marcos. May nagagawa, may ginagawa, pero ikaw, puro kang awa. Oh. Tanong ko kay Judas Cedre, noong panahon ni Digong, mamagkano ng bigas noon? Noong panahon ni Digong, ang bigas noon naglalaro sa 42, 45, may 48, may 47. Meron 50 yung malagkit. Nasa 60 yata, 62, mga ganun yung malagkit. At yung mga organic rice. Pero yung mga bigas na nabibili natin tulad ng yung mga jasmine, walang ganon. Para bang sinasabi nitong si Judas Cedre na tayo ay pinanganak kahapon na hindi natin alam yung sitwasyon noon pagdating sa presyo ng bigas. Saan kaya galing to si Judas Cedre? Bakit hindi niya alam ang presyo ng bigas noon? Saan kaya siya galing? Saan kaya siya galing na bansa, lalupalop ng mundo, para sabihin niyang wala daw ginagawa si dating Pangulong Duterte sa pagdating sa presyo ng pangunahing issue katulad ng pagkain. Sa tingin ko baka dapat siguro si Judas Cedre magtanggal muna ng muta para makita niya. O kaya mag-search lang siya sa Google. Sa Google yan. Ito nga, nakalagay nakalagay dito. Ang nag-post kasi nito ay Pinoy Trend. Sabi dito sa post ng Pinoy Trend, nakalagay average price regular milled rice mula 2016 to 2022 ay 50. 50.41 nakalagay Sige nga, Mr. Congressman. Mismo nag-post nito ako. Tama ako. Ito lang, buti nakita ko ito Nasilip ko Walang above 50. Ang panahon na yon. Ngayon, magkano ang bigas? 55, 58, 62, 67. Kaya sa tingin ko itong administrasyon ngayon para bang iniisip nila pinanganak na tayo kahapon na hindi natin alam yung mga nangyari nung bago umupo si Bongbong Marcos. Para sabihan tayo ng ganyan. Ngayon, ito mga kababayan napansin ko itong si Rowena Guanzon, si Atty. Rowena Guanzon ay panay-panay po ang kanyang banat. Panay-panay ang kanyang post sa kanyang Facebook page. Okay? Katulad dito sabi niya dito sa kanyang Facebook post, yung dating alamano ay parang manok, ngayon naputak ng putak. Ayan putak ng putak daw. Sino kaya ito? Sino kaya itong dito ko ni Miss Attorney Rowena Guanzon na dating alamano pero ngayon parang manok na putak ng putak. Si BBM ba? Di ba si BBM noon nung siya po ay nangangampanya, hindi pa presidente, tahimik siya.
tahimik siya noon, hindi siya mapagpatol sa mga issue na pinupukol sa kanya. Eh di ba nga nung araw makakatakot-takot na mga issue ang pinupukol sa kanilang pamilya, ay magnanakaw, yung yung sinasabi pa na yung mga kritiko doon ni Marcos ay ah, tawag doon, bukod sa magnanakaw, meron pang issue sa human rights violator, sinungaling, at kung ano-ano pa. Mamamatay tao. Ayun yun ang yun ang binabato sa issue sa mga Marcos. Pero sa kabila niyan, tahimik lang po ito si Bongbong Marcos. Pero ngayon, nakagulat na ganun siya kung umatake. Siya pang nauna mag-atake ngayon. Di ba? Ngayong election, siya pa yung naunang bumanat sa mga kanyang kalaban sa politika. Kaya tuloy siguro baka ito yung pinasaringan ni Attorney Rowena Guanzon. Okay? Noon ay alamano, ngayon ay parang manok na putak. Ito pa sabi niya, banat pa siya rito eh. Sabi niya, naranasan mo na ba maging tanga? Yung tipong kumakaway-kaway, yung tipong kumakaway-kaway ka sa mga tao kahit wala namang silang pakialam sa'yo. Di ba doon sa Davao del Norte o Tagum City, habang naglalakad si BBM, may mga tao sa paligid, kaway siya ng kaway, pero yung mga tao didma. Hindi man lang umihiyaw, hindi man lang nagkakamusta sa kanya, hindi man lang lumalapit. Si BBM gano'n na gano'n, kaway na kaway. Baka ito yung tinitira ni Attorney Rowena Guanzon. Naranasan mo na ba maging tanga, yung tipong kaway na kaway sa mga tao kahit wala naman silang pakialam sa'yo? Rowena o Attorney Rowena Guanzon. Sunod-sunod po matikos niya ang kanyang mga pang-uupak kay BBM. Ito pa may sabi pa siya dito. Ito naman tungkol sa malasakit. Ito naman ang kanyang komento tungkol sa malasakit. Sabi niya, Malasakit Center, 0 funds na. Yung mga nagda-dialysis, dyan pumunta na kayo sa inyong mayor dahil itong Malasakit Center, 0 funds na. Hoy, anong ginawa ninyo sa mga center dyan? Anong ginawa nyo sa mga pira dyan? Ay ang gusto siguro ng mga ito ay lumuhod sa kanila at humingi ng akap bakit na 0 ang malasakit. Importante yan. Okay? So, yan po kasi ang malasakit kasi malaking malaking tulong sana sa mga kababayan natin na may mga sakit. Kasi nga ito example meron kasi akong kamag-anak sa probinsya na may diabetes. Siya. Yung diabetes niya masyado na malala pabalik-balik sa ospital hanggang sa dumating ang punto na ang kanyang paa pinutol na. Pero wala siyang binayaran sa ospital. Sinagot ng Malasakit Center. Okay? Ang nakakalungkot dito kasi ang malasakit, isa po yung batas na dapat tuparin ng gobyerno. Lagyan ng pondo. Kasi yan ay kailangan ng mga tao. Okay? Ang kagandahan kasi ng Malasakit Center, ang pera ay hindi nanggagaling sa kamay ng politiko. Nandun mismo sa ospital. Nandun mismo sa ospital ang Malasakit Center.
Ha? Hindi katulad ng akap ng akap. Nakita mo, ang mga politiko, nagkakaranda pa. Masisigaw-sigaw pa sila. Yay! Para bang nagpalaro sa perya pag namimigay ng akap. Hmm. Ay ang akap wala sa batas. Pero bakit priority ng gobyerno ngayon itong akap kumpara sa malasakit center na mas kailangan ng tao yung may mga sakit. Kapag may sakit ka, hindi mo kaya maghanap buhay, doon mo kailangan ang tulong ng gobyerno. Pero sa itong akap, may trabaho ka, ang sweldo ay minimum, pero tatanggap ka ng ayuda mula sa gobyerno. Di ba unfair? Di ba unfair yon? Yung may mga sakit, tanggalan mo ng ayuda, pero yung mga wala sakit na nagtatrabaho, bibigyan mo ng ayuda. Kaya itong sinabi ni Rowena Guanzon, Attorney Rowena Guanzon, may ano to eh, may patama ito. Kung tatamaan ang gumawa ng pag-zero ng budget sa malasakit. May kung ito po ang itong banat ni Rowena Guanzon na ito, ang kanyang pinatatamaan kung may konsensya, tatamaan ang konsensya, paano pag walang konsensya? Di ba? Yan po yan eh. Oh. Itong malasakit po ay hindi po ito pinopolitika dahil ito po ay batas. Ang problema lang itong mga nakaupo ngayon, sila pinopolitika nila. Dahil itong malasakit na ito, ang author nito ay si Bongo. Yun po yun, kaya sinira nila yung budget. Para ang tao, hindi nalalapit sa malasakit center ngayon dahil nga ang wala nang pondo, siyempre, wala nang humingi ng tulong, edi siyempre ngayon ang atensyon, ang malasakit center, makakalimutan na ng tao. Isipin ng tao ay walang silbi ang malasakit center niya kasi walang tulong. Ang problema kasi nga, walang tulong, walang makuha tulong kasi nga walang budget. Di ba? Ganun po yan eh. Kaya itong si Rowena Guanzon, nagsasalita, pero yung mga sinasabi niya, may mga punto May mga punto po kanya sinasabi, may laman. Hindi yung tipong nagkomento lang, na walang kaabog-abog. Ito si Rowena Guanzon, ang kanya mga sinasabi, may punto. Kaya nga inisip natin pagka ang kanyang pinapatungkulan dito may konsensya, tatama ng konsensya. Kaso sa palagi ko walang konsensya ng mga ito Walang konsensya kaya kahit nalabag sa batas sa kanyang ginagawa, sige lang, tuloy-tuloy na sila. Di ba? Nasaan ang utak, nasaan ang common sense nito mga gumawa ng pag-zero budget nitong malasakit center na ito, na ang nakikinabang dito ay may mga sakit na hindi kaya maghanap buhay. Di ba? Yung akap may trabaho minimum. Sinasabi lang kasi epektado ng pagtaas, akyat-taas, pabago-bago na inflation rate, kaya daw kailangan magbigay ng ayuda ang gobyerno. Wala. Ginagawa nyo kasi mga Pilipino di ba? Kailan ba yon doon sa SM, namigay si Martin Romualdez ng ayuda sa mga security guard, sa mga empleyado ng SM doon. May mga trabaho yung mga yun malalakas sila. Kaya maghanap buhay. Tapos ito malasakit center na ang nangangailangan may mga sakit na hindi kaya maghanap buhay, tatanggalan mo ng budget. Di ba? Nasaan yung utak nito mga ito? Di ba? Yan po yan mga kababayan. Kaya tayo po ay bagamat patawa-tawa lang, pero wala may inis lang tayo pag dinibdib talaga natin itong ginagawa ng gobyerno ngayon.
may inis ka talaga eh. Pero wala kang magawa kundi komento na lang. Konsensyahin sila baka sakaling matamaan ng konsensya.